Naramdaman mo na ba na parang isang hakbang ka na lang palayo sa tagumpay, pero may pumipigil pa rin sa'yo? Parang sinusubok ng universo ang iyong pasensya, isang huling hakbang na lang bago magbago ang lahat. Ngayon, may isang makapangyarihang pangyayari ang nalalapit. Pagkatapos ng Marso 27, 2025, magbabago ang galaw ng mga bituin, at bubuksan nito ang mga pintuang matagal nang nakakandado. Para sa 5 maswerteng zodiac signs, ito na ang hinihintay nilang huling tulak, ang tunay na simula ng tagumpay. Ang swerte, kasaganahan, at pag-asenso ay hindi na lang pangarap. Ang tanong, isa ka ba sa mga napili? Alamin natin, bawat taon ay may dalang sariling enerhiya. Pero ang 2025 ay kakaiba, mas matindi, mas madali mong mararamdaman, at mas puno ng pangako. Pagkalipas ng Marso 27, hindi lang tahimik na magbabago ang universo, ito'y sisigaw ng pagbabago. Sa loob ng mga nakaraang buwan, maaaring naramdaman mo ang mga pagkaantala, kalituhan, o pagkadismaya, na para bang abot kamay mo na ang iyong mga pangarap pero laging may humahadlang. Pero ngayon, may kakaibang pagkakaayos na nagaganap. Gumagalaw ang mga planeta, lumalakas ang enerhiya, at may isang kosmikong alon na mag-aangat sa ilang zodiac signs patungo sa tagumpay. Hindi ito basta-basta lang nangyayari, ito'y isang banal na pattern. Pinili ng mga bituin ang 5 signs na aangat ng mas mabilis, magniningning ng mas maliwanag, at magtatagumpay sa mga lugar kung saan ang iba ay nahihinto. Hindi lang ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa tamang oras, pagkakaayos, at kahandaan. Kung ang zodiac sign mo ay isa sa 5 napili, mararamdaman mong parang wala nang makakapigil sa'yo. Pero kahit hindi, may aral pa ring hatid ito, kung paano ginagantimpalaan ng mga bituin ang tiyaga at katatagan. Nandito na ang huling tulak. Tara't tuklasin kung ano ang ibig sabihin nito. Kosmikong pagkakaayos, ano ang mangyayari pagkatapos ng Marso 27? Ang Marso 27, 2025 ay hindi basta-bastang petsa sa kalendaryo. Para sa mga astrologers sa buong mundo, ito ay itinuturing na isang cosmic tipping point, isang mahalagang sandali ng pagbabago sa enerhiya ng universo. Bakit? Dahil pagkatapos ng araw na ito, matatapos na ang ilang mahahalagang galaw ng mga planeta, na magdadala ng isang makapangyarihang pagbabago na matagal nang hindi nararamdaman. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at swerte, ay tatanggap ng posisyong nagbibigay ng mas maraming oportunidad, paglago, at hindi inaasahang biyaya. Si Saturn naman, ang planeta ng disiplina at estruktura, ay magpapaluwag ng hawak nito, kaya ang mga bagay na parang matagal nang hindi gumagalaw ay biglang uusad. At si Mercury, na madalas sisihin sa mga pagkaantala at hindi pagkakaintindihan, ay babalik na sa tamang direksyon, kaya't lilinaw ang pag-isip at komunikasyon. Pero hindi lang ito tungkol sa mga planeta. Ang yugto ng buwan sa panahong ito ay magdadala rin ng kaliwanagan, emosyonal na pagbitaw, at isang panibagong layunin sa buhay. Isipin mo na lang na parang pinindot ng universo ang reset button nito, inaalis ang kalituhan at binubuksan ang daan para sa bagong simula. Astrologically, bihira ang ganitong pagkakaayos. Isa itong window of acceleration, isang panahon kung saan ang maliliit na kilos ay maaaring magbunga ng malalaking resulta. Ito ang sandali kung saan ang mga taong matiyagang naghintay, tahimik na nagsikap, at hindi sumuko ay magsisimulang makita ang mga gantimpalang pinangarap nila. Ito ang tinatawag nating final push. Hindi lang ito dagdag na tulak, ito ay isang kosmikong go signal. Para sa 5 partikular na zodiac signs, ang pagbabagong ito ay parang pagbukas ng pintuan sa swerte. Ang kanilang timing, mga oportunidad, at kapalaran ay magtatagpo sa paraang parang mahika. Pero ang totoo, matagal na silang inihahanda ng universo. Ngayon, habang muling naayos ang enerhiya, hindi lang nila makikita ang pagbabago, mararamdaman nila ito hanggang sa kaibuturan. Ang tanong, handa ba silang harapin ang matagal na nilang hinihintay? Aries, ang tagumpay na pinaglaban mo para sa Aries. Ang mga nakaraang buwan ay tila isang pagsubok ng tibay at lakas ng loob. Nilampasan mo ang mga hadlang, tiniis ang mga pagkaantala na parang walang katapusan, at minsan ay natanong mo na rin kung unti-unti nang humihina ang iyong apot. Pero sa kaloob-looban mo, hindi ka kailanman tumigil sa paggalaw. Hindi ka tumigil sa paniniwala. Pagkatapos ng Marso 27, 2025, magsisimula ng magbago ang lahat, at sa pagkakataong ito, pabor ito sa'yo. Nakita ng universo ang iyong pagsusumikap, ang iyong katapangan, at ang iyong matibay na paninindigan. Ang enerhiyang matagal mo nang ibinubuhos. Ngayon ay babalik ito sa'yo, 10 beses pa ang lakas. Isipin mo ito, nasa gilid ka ng isang bangin, malakas ang ihip ng hangin, at sa unang pagkakataon, hindi ka nag-alinlangan.
Tumalon ka hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. At hindi ka hinayaang mahulog ng hangin sa halip, iniangat ka nito. Aries, ito na ang sandali mo. Isang alok sa trabaho na magbabago ng landas mo. Isang posisyon ng pamumuno na matagal mo nang inaasam. Isang personal na tagumpay na magdadala ng kaliwanagan at kumpiyansa. Ang ruling planet mong si Mars ay pinapalakas ang iyong ambisyon, at ngayon, ang mga kosmikong balakid ay unti-unting nawawala. Ang resulta, bilis at pag-usad. Mapapansin mo rin ito sa mga usapan, maririnig ka na nila. Yung ideyang sinabi mo dati, bigla na lang sentro ng atensyon. Yung negosyong iniisip mo, panahon na para simulan. Hindi mo na kailangang itulak ang sarili pataas. Ang daan ay kusa ng sumusunod sa bawat hakbang mo. Ang huling tulak na ito ay hindi basta swerte, ito ay ang pagkikita ng tiyaga at tamang panahon. Hindi lang basta nagkakatugma ang mga bituin, buong lakas nilang sinusuportahan ka. Pero kailangan mong maging handang tumanggap. Sabihin mong ni kahit kinakabahan ka. Lumantad ka sa liwanag kahit nanginginig ka pa. Dahil ito ay hindi basta tagumpay, ito ang tagumpay na matagal mo nang pinaghahandaan. Aries, ang apoy mo ay hindi mapipigilan. Pagkatapos ng Marso 27, makikita na ito ng buong mundo, at mas maliwanag pa ito kaysa dati. Taurus, ang gantimpalang matagal mo nang hinihintay. Taurus, kilala ka sa iyong pagiging matiisin, sa iyong matatag na enerhiya, at sa kakayahang bumuo ng buhay dahan-dahan, parang isang bahay na ginagawa mo, brick ili brick. Habang ang iba ay naghahabol ng mabilisang tagumpay, ikaw ay laging nakatuon sa pamatagalang laban. Pero aminin natin, ang nakaraang taon ay sinubok ka sa paraang hindi mo inaasahan. Naantala ang mga plano, naging masikip ang daloy ng pera, at kahit ang kalmadong espiritu mo ay minsang nayanig. Pero kailanman, hindi ka kinalimutan ng universo. Inihahanda lang nito ang lupa, upang ang mga binhi ng iyong sipag at tiyaga ay tumubo sa mas matibay na pundasyon. Pagkatapos ng Marso 27, 2025, makikita mo ng unti-unting mamulaklak ang mga ito, sa paraang hindi mo akalaing posible. Isipin mo ito, naglalakad ka sa isang bukid na minsan mong tinamnan sa katahimikan. Walang nakakita sa mga madaling araw mong paggising, sa mga sakripisyo, sa mga gabing walang tulog. Pero ngayon, unti-unti nang tumutubo ang lahat. Mga bulaklak, mga bunga, kasaganaan, sabay-sabay silang sumisibol mula sa lupa. Ito na ang panahon ng gantimpala mo, Taurus. Malapit na ang mga financial breakthroughs. Yung mga investment na parang mabagal noon, biglang abante. May mga oportunidad para sa dagdag na kita, maaaring sa real estate, side business, o long-term partnerships, na biglang lilitaw, na parang mahika. Pero ang mahikang ito, ikaw ang gumawa nito sa bawat hakbang mong matatag habang ang iba ay nagmamadali. Si Venus, ang ruling planet mo, ay magkakaroon ng magandang ugnayan sa mga makapangyarihang planeta pagkatapos ng Marso 27. Ang ibig sabihin, hindi lang pera ang darating kundi kapayapaan. Mararamdaman mong bumabalik na ang tibay at balanse sa buhay mo. At mula sa kapayapaang iyon, lilitaw ang kumpiyansa, ang lakas ng loob na palawakin pa ang sarili mong mundo, na muling magtiwala, at gawin ang hakbang na dati mong iniiwasan. Pero heto ang mahalaga, huwag mo nang pagdudahan kapag bumukas ang pinto. Minsan, ang Taurus energy ay masyadong nag-aalangan, naghihintay ng 100% na kasiguruhan. Ngayon, hinihiling ng universo na pagkatiwalaan mo ang sarili mong itinayo, at lumakad sa pintuang iyon ng may tiwala at katahimikan. Ang huling tulak para sa iyo ay hindi malakas. Hindi ito maingay, banayad ito, pero hindi mapipigilan. Taurus, matagal ka nang naghintay. Ngayon, panahon mo nang tumanggap. Leo, sa iyo na talaga ang liwanag ng entablado. Leo, isinilang kang magniningning, mamuno, at magbigay inspirasyon. Pero kamakailan, parang ang liwanag na karaniwang sumusunod sa iyo ay unti-unting nawala. Maaaring hindi ka naintindihan ng mga tao. Maaaring ang mga oportunidad na dati ay madaling dumating, ay biglang lumalampas na lang. At masakit iyon, dahil higit sa lahat, gusto mong makita, pahalagahan, at igalang ang liwanag na taglay mo. Pero narito ang katotohanan, minsan, sadyang pinapatay ng universo ang ating ningning, para matutunan natin muli kung paano ito muling sindihan sa sarili nating paraan. Pagkatapos ng Marso 27, 2025, muling tataas ang telon, at ngayon, mas maliwanag kaysa dati. Ang mga bituin ay pumuposisyon sa pabor mo, ibinubuhos ang kanilang kosmikong liwanag sa landas na tinatahak mo. At kapag tumingin ang mundo pataas, makikita nilang ikaw ang nasa gitna ng entablado. Isipin mo ito, matagal kang naghihintay sa likod ng entablado, nag-ensayo, naghahanda, nagdududa, ngunit patuloy na lumalago. Ngayon, sinasabi na ng universo, panahon mo na. Pero hindi lang bilang isang performer, ngayon, ikaw ang direktor ng sarili mong kwento. Yung mga proyektong malikhain na parang naipit. Biglang abante, yung mga taong dating hindi pinapansin ang mga ideya mo. Ngayon, gustong-gusto na nilang makipagtulungan. Yung negosyo, passion project, o brand na matagal mo nang iniisip. Simulan mo na, itayo mo, angkinin mo, dahil ang entablado ay yun na. At hindi lang ito tungkol sa kasikatan, ito ay tungkol sa alignment.
Ang araw, na siya mong ruling planet, ay lilipat sa posisyong nagpapalakas ng iyong personal na kapangyarihan, kumpiyansa, at karisma. Ibig sabihin, ang mga salita mo ay magkakaroon ng bigat. Ang enerhiya mo ay makakaakit ng tamang tao. At ang mga aksyon mo, lalo na ang matatapang, ay magdadala ng matagalang tagumpay. Pero Leo, tandaan mo ito, kayang bulagin ng spotlight ang isang tao, tulad ng kaya nitong magbigay liwanag. Manatiling mapagpakumbaba, manatiling may layunin. Gamitin ang huling tulak na ito hindi lang para umangat, kundi para iaangat din ang iba. Dahil ito ay hindi lang basta pagbabalik mo, ito ay ang iyong ebolusyon. At malapit nang masaksihan ng mundo kung ano ang kayang gawin ng isang leon, matapos ang matagal na pananahimik. Scorpio, ang transformasyong nakalaan para sa iyo Scorpio, nilakaran mo na ang mga dilim na niayaw tahakin ng iba. Naranasan mo na ang mga pagtatapos, pagkakanulo, at mga sandaling halos gumuho ka, pero hindi ka bumigay. Nagbago ka, tahimik, matapang. At ngayon, inihahanda na ng universo ang gantimpala para sa bawat luha, bawat sakripisyo, at bawat piraso ng sarili mong muling binuo sa katahimikan. Pagkatapos ng Marso 27, 2025, may malalim na paggising na magsisimulang kumilos sa loob mo. Hindi ito halata sa una, ganyan ka talaga. Pero mararamdaman mo ito, parang kuryente sa ilalim ng balat. Ang universo ay hindi lang basta nag-aalok ng pagbabago, kundi ng muling pagsilang. Si Pluto, ang iyong ruling planet, ang namumuno sa kamatayan at muling pagkabuhay, at papasok ito sa isang makapangyarihang yugto na magpapalakas pa sa likas mong katatagan. At sa pagkakataong ito, hindi ka nababaklasin. Bubuin ka, isipin mong nakatayo ka sa gitna ng mga guho ng dating buhay mo, at mula sa mga abo, bumangon kang hindi lang mas matatag, kundi mas matalino, mas mayaman, mas malaya. Ganyan ang enerhiyang paparating sa'yo. Yung mga lumang sugat na matagal nang bumabagabag sa'yo. Gagaling, yung paulit-ulit na cycle. Matatapos, yung mga toxic na koneksyon. Puputulin mo ng walang panghihinayang, at sa lugar nila, darating ang matinding linaw, parang alon na bigla kang nilamon. Scorpio, pagkatapos ng Marso 27, hindi lang oportunidad ang matatanggap mo, ikaw mismo ang magiging oportunidad. Mararamdaman ng mga tao ang iyong kapangyarihan. Magbubukas ang mga pintuang pinansyal, lalo na sa pamamagitan ng intuitive na desisyon, malalim na pagsusuri, o kahit sa mga spiritual practices. Maaaring bigla kang magtagumpay sa mga larangang may kinalaman sa healing, transformation, o sa isang kakaibang bagay na tunay na tumutugma sa paglago ng iyong kaluluwa. Ang huling tulak na ito ay hindi tungkol sa panlabas na tagumpay, ito ay tungkol sa alignment. Hihigpit ang iyong intuition ng higit kailanman. Pagtiwalaan mo ito. Kung may bagay na tama sa pakiramdam mo, sundan mo. Kung may mali, iwan mo, even kung maganda ito sa papel. Mas malinaw nang nagsasalita sa iyo ang universo. Scorpio, ang pagbabalik mo ay tahimik, pero hindi mapagkakaila. Hindi ito makikita ng mundo habang nangyayari, pero kailanman ay hindi nila ito malilimutan kapag dumating na. Capricorn, sulit ang pag-akyat mo Capricorn. Ikaw ang tunay na mountain climber ng zodiac. Habang ang iba ay naghahanap ng madali ang daan, ikaw ay tahimik na nagsusuot ng sapatos, nagsisimula sa paunti-unting hakbang, layunin sa layunin, plano sa plano. Isa kang arkitekto ng sariling pangarap, matyagang bumubuo gamit ang disiplina at estratehiya. Pero aminin natin, kamakailan, parang lalong naging matarik ang bundok. Mas mabagal ang gantimpala, mas mabigat ang pasanin, pero hindi ka tumigil. At ngayon, inihahanda na ng universo ang tuktok para sa'yo. Pagkatapos ng Marso 27, 2025, isang pintong matagal ng sarado ang biglang magbubukas. Hindi dahil sinuwerte ka, kundi dahil karapat-dapat ka. Si Saturn, ang ruling planet mo, ay papasok sa mas banayad na yugto, kaya't magkakaroon na ng puwang para sa lahat ng pinaghirapan mong mamunga ng matibay, tunay, at pangmatagalang tagumpay. Ito ang dahilan ng iyong pag-akyat. Isipin mong narating mo na ang tuktok, malinaw na ang hangin, tahimik na ang paligid, at sa harap mo ay tanawin ng mga pangarap mong dati malabo pa. Hindi ka lang basta nakarating dito, ikaw mismo ang gumawa ng daan paakyat. Ang huling tulak na ito ay magdadala ng tagumpay na hindi pansamantala. Asahan mo ang breakthrough sa iyong karera, oportunidad sa pamumuno, pagpapalawak ng negosyo, at mga long-term investments. Lalapit na sa iyo ang mga taong humihingi ng gabay. Magkakaroon ng suporta ang mga plano mo. Ang tahimik na respeto na matagal mo nang nararapat ay maririnig na at ngayon, hindi na ito mawawala. Pero may hinihingi rin ang enerhiya na ito kapalit, balance. Huwag hayaang kainin ng trabaho ang kaluluwa mo. Bigyan mo rin ng espasyo ang kasiyahan, koneksyon, at pahinga. Dahil ngayong nasa tuktok ka na, ikaw na ang pipili kung paano mo gustong damhin ang tagumpay. Capricorn, ang lakas mo ay nasa iyong pagtitiis. Ang huling tulak ay magiging makapangyarihan, pero pamilyar. Para lang itong huling hakbang sa isang marathon na tila isinilang kang tapusin. At ang gantimpala? Hindi lang pinansyal, ito'y emotional, spiritual, at ganap na magbabago sa'yo. Hindi ka lang nagtatagumpay, nagiging ikaw na ang leader na itinadhana mong maging.
Paano maghanda para sa pagbabago? Ang final push ay hindi isang bagay na basta mo lang hihintayin, ito ay isang bagay na dapat mong paghandaan. Dahil kahit buksan ng universo ang mga pinto, kailangan mong maging handa upang lumakad papasok ng may linaw, tapang, at layunin. At ang sandaling ito, pagkatapos ng Marso 27, 2025, ay tungkol sa pagiging handa. Una, alisin ang ingay sa paligid. Bago makapasok ang bago sa buhay mo, kailangan gumawa ka ng espasyo para dito. Maaaring kailangan mong bitawan ang mga limitadong paniniwala, toxic na relasyon, o mga gawin na ubos enerhiya. Pagtiwalaan mong ang pagbitaw sa luma ay hindi kawalan, ito ay isang mensahe sa universo na handa ka na sa mas malaki pa. Pangalawa, mag-ugat sa sarili. Isulat mo ang iyong mga iniisip, layunin at pangarap. Ilarawan mo kung ano talaga ang tagumpay para sa iyo, hindi kung ano ang sinasabi ng mundo na dapat mong habulin. Pinalalakas ng kosmikong enerhiya ang linaw, pero mangyayari lang ito kung pinakikinggan mo ang tinig ng iyong sarili. Maaaring sa pamamagitan ng pagmi-meditate, tahimik na paglalakad, o kahit ilang minutong katahimikan sa bawat araw, makakakonekta ka sa mas mataas na enerhiya. Pangatlo, kumilos ayon sa layunin. Kahit ang pinakamaliit na hakbang, basta't may direksyon, ay maaaring magbunga ng malalaking resulta sa ganitong klaseng planetaryong pagbabago. Ipadala ang email, tawagan ang kailangang tawagan, simulan ang proyekto, sabihin ang sa oportunidad na ramdam mong tama, kahit nakakatakot. Pang-apat, magmasid sa mga palatandaan. Hindi lang sa astrology nagsasalita ang universo, bumubulong din ito sa mga numero, panaginip, paulit-ulit na pattern, at mga coincidence na hindi naman talaga aksidente. Kapag may bagay na paulit-ulit na lumilitaw, hindi ito basta nagkataon, ito ay gabay. At panghuli, alagaan ang iyong enerhiya. Habang nagsisimulang magbago ang buhay mo, hindi lahat ng tao ay maintindihan ito. May ilan na maaaring hilahin kang pabalik sa dati mong sarili, hindi dahil masama sila, kundi dahil natatakot sila. Huwag mong hayaang ang takot nila ang magpahina sa'yo. Magtakda ng malinaw na hangganan. Igalang ang sariling paglago. Tandaan, ang final push ay hindi tungkol sa pagmamadali, ito ay tungkol sa pag-angat. At kapag nagkatugma na ang mga bituin, ang mga handa ang siyang lilipad ng pinakamataas. Wakas, ngayon na ang sandali ginugugol natin ang napakaraming bahagi ng buhay sa paghihintay, sa tamang oras, tamang palatandaan, o sa perpektong sandali kung kailan biglang magiging malinaw ang lahat. Pero paano kung ito na yon? Paano kung ang lahat ng liko, pagkaantala, sakit, at tahimik na laban ay hindi kailanman aksidente, kundi bahagi ng paghahanda mo para sa kung anong paparating? Pagkatapos ng Marso 27, 2025, hindi na pabulong ang universo, malinaw na itong nagsasalita. At ang sinasabi nito ay, handa ka na. Tapos na ang paghihintay. Narito na ang huling tulak. Para sa Aries, makikilala na ang apoy na matagal nang umaapoy. Para sa Taurus, mamumunga na ang binhing matagal mong inalagaan. Para sa Leo, babalik ang liwanag, ngunit ngayon, mas malalim ang layunin. Para sa Scorpio, ang pagbabagong sinimulan mo ay magiging ganap. At para sa Capricorn, ang matagal mong pag-akyat ay magiging pamana. Pero kahit hindi ka bilang ang zodiac sign mo sa limang nabanggit, huwag kang mawala sa koneksyon, dahil ang enerhiya ay nakakahawa. Ang pag-angat ng limang signs na ito ay magpapakilos ng buong zodiac. At kung binabasa o pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin, ikaw rin ay tinatawag na gisingin ang isang bahagi ng sarili mo. Ito ang katotohanan, ang mga bituin ay maaaring gumabay, pero ikaw pa rin ang kailangang kumilos. Kakatok ang oportunidad, pero ikaw ang kailangang magbukas ng pinto. Magniningning ang liwanag, pero ikaw ang kailangang humarap dito. Hindi ito panahon ng pag-aalinlangan. Panahon na ito ng pag-alin, ng pagtitiwala, ng pag-angat. Dahil ang final push ay siya ring simula ng lahat ng matagal mo nang hinihintay. Handa ka na bang tanggapin ang nakalaan para sa'yo?